Hello guys, kumusta? Kumusta? Bibigyan ko lang kayo ng update, no? So today is Monday, July 21, 2025. Pabalik na kami sa US. So ang flight namin is 9:40 AM. So umalis kami ng bahay. Umalis kami ng bahay 5:40. Buti malapit na yung bahay ng ate ko, Mandaluyong. Sa NAIA Terminal 3 dumating kami 6:10. Pagpapasok ka, kailangan i-present mo yung ticket mo. So ako, screenshot na lang sa cellphone. Tapos pakita mo yung ID mo or passport. We're 111 AJ. Tapos pagpasok mo, makakita ka mahabang pila, nakalagay e-travel, saka travel tax, parang ganon. Pumila ako habang pila. Tapos nagtanong-tanong ako, sabi ko, baka kasi sobrang habang pila, pagdating ko hindi ko naman pala kailangan. Buti may naglalakad na nag-a-assist. Tinanong ko siya, sabi ko, kailangan ko ba to? Kasi nung pumunta ako dito, hindi naman ako nagbayad ng travel tax. Alam ko kasama na sa ticket yun eh. So, ayun. Tinanong ako, kailan ka dumating dito? Sabi one month ago, May 29. Ayan, diretso na daw ako sa check-in. So, update nyo na lang yung sarili nyo kasi baka magbago. I think September magbabago na naman sila ng policy. Tsaka magbabago yata ng rate. Pero kinabahan ako doon kasi yung travel tax, ang babayaran doon is 1,620 kada tao. Ang dala ko 2,500 lang. Hinalungkat ko lahat ng mga barya ko dito. Abot lang ako ng 3,100. Kulang pa rin. Sabi ko pagka worst comes to worst, mamamalimos ako sa mga katabi ko eh. Hindi ko alam kung pwede nag-accept sila ng card, no? Tapos okay, hindi tayo yun. And just in case dito kayo na itong mga ganitong walker sarado. So ayun, buti hindi na kami haba kasi ng pila doon sa travel tax. Tapos kagabi gumawa ako ng yung e-travel, nag-fill up ako ng form. Pero hindi naman hinanap. Sabi ko nga sa ate ko, ba't sa Pilipinas may e-travel yung palabas? Dapat yung host country na ang mamumblema niya ng immigration. Pilipinas daw ganun, kahit palabas kailangan mo mag-e-travel. So yan, sa Amerika wala nung lumabas ako. Ngayon papasok ako sa Amerika, yun ang kailangan mo ng declaration. So ayun, 111. Is this 111? Okay, so ayun, wala na, diretso na sa boarding. Sa check-in counter. So pagdating sa check-in counter, tatanungin ka kung nag-online check-in ka na ba o hindi. Kasi mas mahaba ang pila ng mga hindi nag-online check-in. Okay? Kaya doon ako sa mas maikling pila. Did we miss it? I know. Tanungin natin yung babae. Minsan yung gate 111. Dito na? Ito ba? Any drinks po bawal po sa mga. Any drinks? Mga consumable drinks po. Okay, so inimin muna namin. Okay. Yan, narinig nyo sabi sa magandang ground steward, bawal ang drinks. AJ, let me drink the thing. Drink the water. AJ, drink the water. Put it on top. So ayun, nung nag-check-in ako, drink your water.
Drink your water. But don't throw away the bottle. Yeah, drink it. Okay. So ayun. Nahanap namin yung gate 111, wala. Kaya kailangan magtanong. Walang nakalagay na gate 111. Anyway, so asa na ba ako ng kwento ko? Yung kwento ko, yun, nag-check-in na ako, no? So, ang limit sa Air Canada is 50 pounds per bag, yung check-in bag, or 23 kilograms. So, nag-weigh ako talaga kagabi. Lipat-lipat ako ng mga damit para magkasya, no? So, alam ko less than 50 pounds to eh. Tapos, yung isang carry-on ko na may gulong. Hindi. Pagupit pala kami kahapon bago umalis. 120 pesos. Na-eyebags ko. Wala pa akong tulog. 4 hours lang yata tulog ko. Tulog ako 1:30, gising ako 5. Anyway, yun nga, no. Yung Air Canada, ini-encourage niya i-check-in yung gamit kasi limited daw yung space sa overhead. Kaya yung isa kong trolley na maliit, chinek-in ko na. At ang nilagay ko lang doon mga maduduming damit. Okay? So, yun, na-check-in na. Ito na lang natira sa amin, yung laptop, guys. Tinanong kami sa screening kung gumagana daw yung laptop. Ay, maganda yung babae, oh. Alam ko, ano yun eh. More than $1,000 yun eh. Wow. $1,400. Anyway, yun nga, no. Bawal daw magdala ng mga sirang gadgets. Sirang tablet, sirang computer, basta sira. Dapat daw gumagana. Kaya dapat daw checkin nyo kung gumagana yung laptop nyo at dala nyo yung power cord, otherwise hindi mo yan madadala, maiiwan yan dito sa airport. Ano pa? We are also inviting passengers from business class, Scarlet Club, Platinum Gold, and Silver members, Airline Partner Elite Plus, and Elite members to board at your boat at weekends. Tapos dito pala, napansin ko lang, hindi na kami pinagubad ng sapatos. O sa US lang yun. Hindi kami pinagubad ng sapatos eh. Pero pinahubad sa amin yung jacket, itong coat, additional na layer, pati sweatshirt, papahubad. Tapos, pagkatapos namin lumampas doon sa immigration, tsaka sa inspection, okay na. May nakita kaming kainan, breakfast muna, daming kumakain. Yung bottled water, mineral water tawag sa atin, no? Bottled water, 50 pesos isa, no? Siguro yung puhunan, ang bili lang nun sa grocery 8 pesos o 10 pesos, pero okay na. So just a tip, hindi ka pwede magdala ng mga drinks, pero pwede ka magdala ng empty bottle. So ubusin lang namin to, tapos pasok na kami dito sa waiting area. So ayan guys, yung babae nag-assist, dadaanan naman sa screening, tapos doon na kami maghihintay. Ayan guys, from NAIA Terminal 3. See you next time. Vancouver na kami noon. Bye.